Hello mga loves! Kumusta po kayo? Hotdog nga po palang niluto po namin ni Mama na almusal po namin kaninang umaga. Nilas na nga po naming pinrito po ito lahat dahil kakain din po dito yung mga pinsan ko. At kaninang tanghali naman po ay walang katapusang adobong sitaw na naman pong inulam namin. Eto na naman nga pong pinaluto ko kay Mama. Ewan ko po ba mga loves, pero gustong gusto ko po talaga itong adobong sitaw. Kahit araw-arawin ko po ito mga loves ay hindi po talaga ako magsasawa. Ginisa po pala ito ni Mama sa karne ng manok. O edi nag 2-in-1 na po yung ulam namin. May adobong manok na, may adobong sitaw pa po. Pinabaunan na rin po pala ni Mama si Papa ng ganito. Nag-duty po kasi si Papa kaninang umaga. Ang sabi ko nga po kay Mama kung pwede lang ay araw-arawin po namin ang adobong sitaw. Sa dami nga po ng niluto ni Mama ay eto na lang pong natira. At pinapak ko na nga lang po ito mga loves. Habang ine-edit ko nga po ito ay parang gusto ko na naman pong kumain ng sitaw. At kaninang hapon naman po mga loves ay winalisan ko lang po itong harap ng bahay namin. Pabalik-balik po kasi yung mga dumi. Kapag po kasi humahangin ay dito po pumupunta yung mga dumi. At habang nagwawalis nga po pala ako dito ay pakalat-kalat pa po ito pong mga tuta namin. Nakalabas po kasi sila sa kulungan nila. 6 nga po pala ito pong anak ng aso namin mga loves. Ito nga po palagi yung laging 3 lumalabas. Palibhasa, mapapayat po sila. Kaya nakakalusot po sila sa butas ng kulungan nila. Ayan nga po, nagdedede pa po sila sa mama nila. Nagugutom pa po siguro sila. Lagi po kasi silang iniiwan ng mama nila sa kulungan. Kaya po siguro lumalabas na po sila para habulin ng mama nila. Hindi ko po kasi alam kung pwede na pong pakainin ng kanin yung mga ganitong kaliliit na tuta. Sana nga lang po ay mabuhay po silang lahat mga loves. Yung anak nga po pala ng aso namin mga loves ay halos sabay lang po silang nanganak. 6 din po pala yung anak niya kaya lang namatay po yung 3. At pagkatapos ko nga po palang nagwalis dito mga loves ay napaluto nga po pala si kuya ng noodles para po sa merienda. Kaya nung medyo malamig-lamig na rin po ito ay kumuha na po ako ng para sa akin. Sayang nga lang at hindi po nakabili si Papa ng tinapay. Masarap din po kasi itong sabayan ng tinapay. Nilinan na nga po ni Mama si Papa na bumili ng tinapay. Kaso nga lang po ay nakalimutan daw po niya. Kaya bukas na lang daw po siya bibili ng tinapay. At kaninang hapon naman nga po pala mga loves ay nagluto na po kami ni Mama ng para po sa panghapunan namin. Ginisang ampalaya nga po pala na may itlog ang lulutuin po namin. Hindi na nga po pala kami mga loves naglagay po dito ng kamatis. Dahil sobrang mahal pa rin daw po ng presyo ng kamatis ngayon. Matagal na nga din pong hindi bumibili sila Mama at Papa ng kamatis sa sobrang mahal. Kasama pa naman na po ang kamatis kapag po kumakain na po kami. Kaya lang nung nagmahal na po yung mga kamatis ay hindi na po muna bumibili sila Mama at Papa. Kaya ginisa ko na lang po ito ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ay sinunod ko na pong nilagay ito pong ampalaya. Naglagay na rin po pala ako dito ng paminta, nor cubes. At naglagay din po kami dito ni Mama ng oyster sauce. Ito na nga lang po ang pampasarap po namin sa ampalaya namin. Kahit naman po walang kamatis ay siguradong masarap pa rin po ito. Naglagay na rin po pala ako dito ng asin. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang po ito. At habang naghihintay nga po ako na maluto po yung ampalaya, eto nga po't magbibitak lang po ako ng 3 pirasong itlog. Okay na nga po pala ito pong 3 pirasong itlog na ilalagay ko po sa ampalaya. At ihalo-halo ko na naman nga po ng mabuti ito pong ampalaya. At dahil medyo paluto na po ito, ay pwede ko na ring ilagay po dito yung itlog. Sa ganitong ampalaya po mga loves ay okay lang po kahit konti lang po yung itlog. Ang mahalaga ay makakakain po kami ng ampalaya. Sa totoo lang ay ngayon na naman po ulit kami makakaluto ng ganito. At ihalo-halo ko nga lang po pala ito ng mabuti para po magkalat yung itlog sa ampalaya. Kapag nga po nagluluto si Papa ng ampalaya ay hindi niya po ito ino-overcook. Ganito nga po kapag po nagluluto siya. Yung green na green pa po yung itsura neto pero malambot na po. Mas masarap po kasi yung ganitong luto, yung hindi po siya na-overcook. Paluto na nga rin po pala ito pong ating ampalaya mga loves. At syempre, titikman na rin po natin ito kung ano po yung lasa kahit wala pong kamatis. Hihipan nga lang po pala natin dahil po mainit.
At kahit nga po walang kamatis mga loves, ay masarap pa rin po. Yun lang po mga loves. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.